Sinubukan din ng mga tauhan ng PCG na makipag-ugnayan sa mga tripulante ng barko sa pamamagitan ng radyo ngunit walang natanggap na tugon, kaya't napilitan na silang akyatin ang barko at ikulong ang mga Chinese crew dahil sa ilegal na pagpasok at pag-angkle sa Zambales, kung sa pagpapanggap ng mga Chino na ito bilang isang Philippine vessel upang maiwasang mahuli, malamang ay may ginagawa itong ilegal sa ating bansa. Tama, mga utol. Pumasok nga ng illegal Pero syempre ang laban nila, kasi alam nila na hindi ganong kahigpit dito sa atin 'di ba? Nakakalabas-pasok nga itong China sa katubigan natin. So, ang diskarte nila, naglagay pa sila ng Philippine flag para kunwari Philippine vessel sila, natunugan sila ng Philippine Coast Guard. Okay? And then, the mere fact na enough nila yung automatic identification system ng kanilang barko, doon pa lang magdududa na ang mga otoridad. Okay? Then wala silang mga documents, 'di ba? Tapos puro Chinese yung laman. So, 'di ba? Anong ginagawa nila diyan? Malamang meron silang kung naaalala ninyo mga utol, nilabas ng PCG, ng Philippine Coast Guard, yung nangunguha ng mga clam. Sobrang daming clam ang pinagkukuha ng China dito sa ating mga tubigan. Kumbaga, etong mga Chinese na to, sila na yung nakikinabang sa mga yamang dagat pa lang ng ating mga teritoryo. And then, pag hindi nila mapapakinabangan, sinisira nila yung mga corals, di ba? Yung mga nakaraan yan, yung mga balita. Okay, tapos itong Baho de Masinloc, ayaw na nilang bitawan. Palagay ko magtatayo na sila dyan ng mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Akala siguro nitong mga Chinese na to palagi silang makakalusot kapag pumapasok sila sa ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea, mga utol, okay? Napakarami na nating nabalitaan na kung ano-ano yung mga illegal fishing activities na ginagawa nila, tapos sinisira nila. Netong China, yes, ng China, ang ating mga corals dyan sa ating mga katubigan, di ba mga utol? Anyway, eto muna tayo. Timbog ang Chekwa, barko ng China hinuli ng Pilipinas sa tapat ng West Philippine Sea. Saan nga ba ito? Ito ang ating aalamin mula kay Aerial TV. Pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Siyempre titingnan rin natin yung ilang report tungkol dito. Game na. Aerial TV. Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Barko ng China hinuli ng Pilipinas sa tapat ng West Philippine Sea. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Isang merchant vessel MV na pinamamahalaan ng 7 Chinese crew member ang ikinulong noong Huwebes, ika-17 ng Mayo, ng Philippine Coast Guard sa bayan ng San Felipe, Zambales sa lalawigang ito na harap ng West Philippine Sea. Sa pagbanggit sa mga inisyal na ulat, sinabi ng PCG substation sa Zambales na ang MV Hyperlink 988 na nakarehistro sa Freetown, Sierra Leone, ay nagsagawa ng inspeksyon sa barko at natagpuan ang 21 mga kakulangan sa pag-iinspeksyon. Napag-alaman ng mga tauhan ng PCG na ang barko ay walang mga hard copy ng mga kinakailangang permit at iba pang mga dokumento. Walang dokumento pero pumapasok sa teritoryo natin, no? Ang tatapang nila gawin yan kasi sa totoo lamang, hindi naman natin talaga mamonitor yung ating mga katubigan. So, inamin naman yan ng ating Philippine Coast Guard. So, hindi nahuhuli. Kaya nga tayo napapasok nitong China, di ba? Yung Baho de Masinloc, mga utol, pinalilibutan na nila. Natong China at kamakailan lamang ay napag-alaman o nakita ng mga mismong mga mangingisda doon sa Baho de Masinloc na may binabaon na tubo itong mga itong China. Diyan sa Baho de Masinloc, sa mismong exclusive economic zone ng Pilipinas. So anong plano nila doon? And then, di ba naglabas sila ng bagong polisiya, di umano, mamaya pag-uusapan natin. Tuloy muna natin to. Bilang ang listahan ng mga tripulante, ayon sa kapitan ng barko, ang layunin ng barko ay ang Manila Anchorage. Ngunit ang bayan ng San Felipe ay walang mga daungan, kaya't ang barko ay hindi nagbayad ng anumang fee sa pag-angkla. Noong ika-15 ng Mayo, nakatanggap ng abiso ang substation ng PCG na may nakitang hindi pa nakikilalang sasakyang dagat na nagtataas pa mismo ng watawat ng Pilipinas. Ngunit puro Chinese ang sakay. Sa pag-verify gamit ang isang online na marine application. Teka, tingnan nga natin. Oo nga, no? Ayun mga utol, nagpapanggap silang Philippine vessel.
Ayan oh, may flag. Ang lupit, di ba? So illegal talaga. Kung ano pa man ang kanilang purpose, di illegal pa rin yung entry nila, illegal entry, okay? So pumasok sila sa katubigan natin, akala nila hindi sila uhulihin, no? Tuloy muna natin, ano kayong pakay nitong mga to? Ngunit puro Chinese ang sakay, sa pag-verify gamit ang isang online na marine application, nalaman nilang naka-off ang automatic identification system ng barko, kaya imposibleng makuha ang impormasyon nito. Sinubukan din ng mga tauhan ng PCG na makipag-ugnayan sa mga tripulante ng barko sa pamamagitan ng radyo ngunit walang natanggap na tugon, kaya't napilitan na silang akyatin ang barko at ikulong ang mga Chinese crew dahil sa ilegal na pagpasok at pag-angkle sa Zambales, kung sa pagpapanggap ng mga Chino na ito bilang isang Philippine vessel upang maiwasang mahuli, malamang ay may ginagawa itong ilegal sa ating bansa. Tama, mga utol. Pumasok nga ng illegal Pero syempre ang laban nila, kasi alam nila na hindi ganong kahigpit dito sa atin di ba? Nakakalabas-pasok nga itong China sa katubigan natin. So, ang diskarte nila, no, naglagay pa sila ng Philippine flag para kunwari Philippine vessel sila, natunugan sila ng Philippine Coast Guard. Okay? And then, the mere fact na inoff nila yung automatic identification system ng kanilang barko, doon pa lang magdududa na ang mga otoridad. Okay? Then wala silang mga documents, 'di ba? Tapos puro Chinese yung laman. So, 'di ba? Anong ginagawa nila diyan? Malamang meron silang kung naaalala ninyo mga utol, nilabas ng PCG, ng Philippine Coast Guard, yung nangunguha ng mga clam. Sobrang daming clam ang pinagkukuha ng China dito sa ating mga tubigan. Kumbaga, etong mga Chinese na to, sila na yung nakikinabang sa mga yamang dagat pa lang ng ating mga teritoryo. And then, pag hindi nila mapapakinabangan, sinisira nila yung mga corals, di ba? Yung mga nakaraan yan, yung mga balita. Okay, tapos itong Baho de Masinloc, ayaw na nilang bitawan. Palagay ko magtatayo na sila dyan ng... Kaya ba nila? Makakapagtayo kaya sila? Yun ang tanong, makakapagtayo kaya sila? Diba? Diba naglabas nga sila ng polisiya. Okay, yung polisiya na nagsasabing uhulihin nila ang mga Pinoy na papasok sa Baho de Masinloc. Isipin mo, uhulihin tayo sa loob ng ating teritoryo. Siyempre, check muna natin itong tungkol sa barkong ng China na hinuli ng Philippine Coast Guard. Ito po yung report dyan mula sa One News. Okay? Hindi nyo nababasa. PCG detains Chinese cargo ship and 7 Chinese crew. Okay? Tatapang nila gumawa ng ganyan sa natin, no? Sa teritoryo natin. A Chinese cargo vessel was boarded and apprehended Thursday by the Philippine Coast Guard off San Felipe, Zambales. 7 Chinese crewmen were also detained. In an interview in One News Storycon, PCG spokesperson Commodore J. Tariela said the ship had no cargo and was headed for Manila. Ibig sabihin, wala pang laman ito. Ano kayang gagawin itong cargo ship na to? Anong lalaman ito, no? But the PCG got suspicious when the ship was spotted in San Felipe, Zambales when its automatic identification system turned off. So kahit hindi ko alam mga utol, malamang yung mga vessels na yan, di ba sa radar, automatic lumalabas yung parang, kumbaga sa sa land, yung mga plaka. Okay, lumalabas yan. MB something, ganyan-ganyan. Kung ano mang pagkakakilanlan ng isang barko, lumalabas yan. Meron yung ganun. Okay? Para na rin sa... Kumbaga, pag naka-authorize yung inyong paglalayag o inyong pagpasok sa teritoryo ng iba, alam yan ng mga authorities na ito yung barkong pumapasok o ito yung barkong dumarating. So, nakikilala na nila. So, palagay ko ganon yung purpose ng automatic identification system. Kaya lang, lalo magdududa kung naka-off. Diba mga utol? So, ano masasabi nyo dyan? Tuloy na muna natin to. Paki-comment na lang ha. Ikaw ka Ariel, ano sa tingin mo ang ginagawa ng mga Chinese na ito? Tinawag na completely unacceptable ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inihayag ng China na kanilang detention policy laban sa mga trespassers sa West Philippine Sea. Ito ang naging pahayag ng Pangulong Marcos matapos ihayag ng Beijing na kanila nang pinapayagan ang kanilang Coast Guard na hulihin ang mga trespassers na dumadaan sa kanilang territorial waters. That kind of action would be completely unacceptable to the Philippines. Of course, once again, I do not talk about operational details, so you will leave it to us. But the position that we take is that
that is unacceptable. Hindi ka tanggap-tanggap. Meron na silang planong countermeasure para doon sa ilalabas di umano ng China na polisiya, no? Nahuhulihin tayo sa loob ng ating teritoryo, 'di ba? Grabe naman 'yun. Pero hindi pwedeng i-discuss kasi, no? Baka kasi syempre alam nating lahat at alam ng gobyerno natin na may mga espiya. Isipin mo, nauuna pa nga sila sa mga impormasyon nangyayari. Ganong katindi yung espiyang ginagawa yung pag-i-spy ng China sa mga impormasyon sa ating gobyerno. Bago pa mangyari ang isang pangyayari dyan sa West Philippines, naka-ready sila lagi. Yun na lang civilian mission sa Scarborough Shoal. Diba natunugan ng China agad? Nagpadala sila ng sandamakmak na mga barko. So kaya rin hindi dinidiscuss, kaya hindi isinasa publiko ng ating gobyerno, partikular ng ating presidente at ng ating defense secretary na si Gibo Teodoro, yung mga operational detail tungkol sa mga plano ng gobyerno natin dyan sa West Philippine Sea ay dahil na rin nga para maging maingat, para hindi lumabas, mag-leak yung informasyon at makuha ng China. Pero kasi kadalasan ganun na nangyayari, di ba mga utol? So safe na rin yan, safe to say na ganun. Pero wag rin nating iisipin na wala silang mga plano. Okay? So may countermeasure na dito ang ating gobyerno. Yan ang tinitiyak ng ating Pangulong si Bongbong Marcos. And we will take whatever measures to always protect our citizens. Yan ang malinaw. Hindi naman idinitalye ni Pangulong Marcos sa kung papaano itutugunan ng Pilipinas lalo na ang mga Pilipinong mangingisda sa lugar. Gayunpaman ayon sa presidente gagawa ng paraan ang kanyang gobyerno upang maprotektahan ang mga Pilipino. Sa ngayon mas lalong umiinit ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa patuloy at iligal na pananakop ng China sa ilang bahagi ng EEZ ng bansa. Nanindigan ng National Security Council na walang karapatan ang China na manghuli o mag-detain ng mga anilay magte-trespass sa West Philippine Sea simula sa Hunyo. Totoo naman yun mga utol Kasi unang-una, teritoryo natin yun. Bakit tayo uhulihin? Bakit uhulihin yung mga mangingisda? O bakit uhulihin ang mga Pinoy sa loob ng Pilipinas? Ganun lang kasimple yun Na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas, natural, pag-aari pa rin ng Pilipinas yan. May karapatan pa rin ng mga Pinoy. Sabihin ng sovereign rights lang ang meron. Pero karapatan pa rin, may karapatan po tayo na magamit, makuha yung mga yamang dagat o yung kung ano mang meron doon sa ating exclusive economic zone. Yun po yung nakalagay sa UNCLOS. And pangalawa, sila po yung dayuhan. Tapos tayo yung uhulihin. Di ba napakalaking kalokohan naman yan? Ganon ka katindi yan. Di ba? Bakit? Hindi ko rin lubos maisip paano mangyayari yan. Pero one thing's for sure, hindi tayo papayag. Okay? Hindi papayagan yan ng ating gobyerno. Yun lang pwede nating panghawakan. Kaya yung mga mangingisda dyan sa... pero syempre matatakot yung mga mangingisda natin dyan sa Scarborough Shoal, dyan sa West Philippine Sea. Yung mga tao, yung mga kababayan natin na umaasa ang kabuhayan sa mga likas na yamang dagat na nandyan. Tapos pipigilan ng China. Napakalaking kalokohan yan talaga. Yan isa sa... Para sabi nga ng Philippine Coast Guard, desperate move, no? Desperado na daw ang China masyado. Okay? At ito malamang, kapag ginawa nila yan, ikukundinahin sila ng buong mundo. Pero bingi yan bingi ang yung China. Isa lang ang pinapakita nila. Isa lang ang gusto nilang patunayan. Amin yan. Iginigiit nila yun. Isinisiksik talaga nila. Amin yan. Walang pwedeng umagaw niyan. Kahit na hindi kanila. Lang yan, di ba? 1,000 kilometers ang layo nila ng Scarborough Shoal sa kanilang pinakamalapit na isla. 'Di ba grabe, no? Uhulihin tayo sa loob ng Pilipinas, uhulihin yung Pinoy dahil illegal daw tayo. Para talagang ang hirap isipin no. Ano kaya mangyayari? 'Yun ang tanong ko. Ano mangyayari kapag nangyari 'yon? Okay, may hinuli. Per se, may hinuling isang Pinoy, may isang hinuling mangingisda sa loob ng ating teritoryo. Ano kaya ang mangyayari? Yun ang tanong ko no? So aabangan natin yan. Tuloy muna natin. Panawagan din niya sa mga maritime states at kalapit bansa gaya ng Vietnam, Malaysia, Brunei, at Indonesia
na huwag matakot at patuloy lamang na mangisda sa karagatan dahil malinaw na labag ang naturang regulasyon sa international law. Tiniyak din niya ang sapat na proteksyon mula sa gobyerno para sa mga Pilipinong mangingisda na maglalayag sa teritoryo sakaling manghuli ang China Coast Guard. The new Ayan mga utol, no? Coast Guard regulations issued Ito na, by Jonathan Malaya. the Chinese Coast Guard. These regulations are contrary to international law, UNCLOS, and the Malinaw UN yun. Charter. China has no sovereignty in the high seas Totoo. and therefore has no right to arrest, detain, or expel any person in the South China Sea, high seas, without trial. According to these latest regulations, they can detain an individual for 30 to 60 days without trial. These regulations cannot apply to the exclusive economic zone of coastal states like Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, or the Philippines, or any other country for that matter. The 2016 arbitral ruling has nullified China's claim to the entirety of the South China Sea. Therefore, the Chinese Coast Guard has no authority to conduct law enforcement regulations in the exclusive economic zones of its neighbors. O yan mga mautol, malinaw yan. Pero ano nga ginigiit na nga yun ng China. Ang tanong, ano kaya ang mangyayari kapag itinuloy nila ang kanilang polisiya na yan at nanghuli sila ng Pinoy? Ano kaya ang mangyayari? Yun ang tanong ko eh. Okay mga utol, hanggang doon lang muna. Basta isang sigurado, ang hindi pumapayag ang Pilipinas doon. Kumbaga, haharapin natin yun at wala daw dapat ikatakot ng mga mangingisda. Pero kung ako ay mangingisda, ako'y matatakot na maglayag. Okay? Dahil baka ako'y mahuli, baka ako yung masampulan. Paano yun? Siyempre matatakot yung mga mangingisda sa kanilang buhay at siyempre kung ikaw ma-detain ng China, di ba? Paano yun? Di ba? Yun ang tanong ko eh. Pero aantayin natin kasi June 15 daw magte-take effect ito kung ano pa man. So kailangan ko na lang inyong opinion ng dito nakakaturete kung ano man mangyayari. Anyway, basta sinabi na ng ating gobyerno, sana lang maayos to kung ano pa man. Maraming salamat mga utol. Maraming salamat kay Ariel TV. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kaya mag-iingat, keep safe, God bless. Saludo po ako sa inyo lahat. Huwag niyo kakalimutan mag-subscribe at paki-like ng video.